Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataan. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay kung paano niya naabot ang titulong pinakamalakas na tao. Kabanata 161 hanggang Kabanata 170. Kabanata 161. Sa silid ni Hansen sa Steel Armor Shelter, nagulat si Hansen sa itim na tigre na may pangatlong mata sa noo nito sa harapan niya. Ang mga pangil ng tigre ay tila yari sa itim na metal. Hindi makapaniwala si Hansen na si Meowth ang kanyang tinitingnan. Ang mas nakakagulat para sa kanya ay ang pagbabago sa datos ni Meowth. Uri ng beast soul ng sagradong dugo na tatlong mata na pusa, alaga, nagbago at umunlad. Madaling maunawaan ang mga salita, ngunit nakakagulat pa rin. Matapos kumain ng karne ng mutant phantom ants, nagsimula ng magbago si Meowth bilang isang mutant pet. Pero pagkatapos ng pagbabago, naging isang sagradong dugo na alaga ito, na isang bagay na hindi pa narinig ni Hansen dati. Ulit-ulit na kinumpirma ni Hansen ang salitang sagradong dugo at nagpasya siyang bumalik sa alyansa at hanapin ito sa Skynet. Paano nangyari ito? Marami na akong nabasa tungkol sa mga beast soul pets, ngunit hindi ko alam na ang isang alaga ay maaaring umunlad. Matapos ang maraming paghahanap, sa wakas ay nakahanap siya ng isang kaugnay na post sa Polar Night Forum. Ang nag-post ay isang tao na may ID na Pet Life, isang masugid na tagahanga ng mga beast soul pets. Dahil ang mga beast soul pets ay napakabihira at nangangailangan ng mataas na pangangalaga, hindi na pinapansin ng mga tao ang karaniwang alaga dahil hindi naman ito magiging kapaki-pakinabang kahit na magbago. Ngunit si Pet Life ay nag-alaga ng halos 1,000 beast soul pets sa loob ng isang dekada, lahat ng ito ay nagbago. Siyempre, ang mga binili ni Pet Life ay pangunahing mga ordinaryong beast soul pets, ilang mga primitive beast soul pets, at ilan lamang na mutant beast soul pets. Sa lahat ng mga alaga ni Pet Life, may isang ordinaryong min-eye dog na nag-evolve matapos ang pagbabago at naging isang primitive beast soul pet. Ipinost ni Pet Life ang larawan ng primitive min-eye dog na ito at nag-speculate na lahat ng beast soul pets ay may tiyak na tsansa na umunlad. Bagaman matagal na ang post na ito, marami pa ring mga tugon. Marami ang tinawag na sinungaling si Pet Life dahil may iba pang mga mahilig sa alaga na nag-alaga ng daan-daang beast soul pets at hindi nakakita ng anumang pagbabago sa alaga. Ngunit may ilang tao na nagsabing ang kanilang mga alaga ay umunlad din. Mukhang sikat na post ito noon, ngunit napalitan na ng ibang mga paksa sa kalaunan. Talagang may ganitong bagay na pet revolution. Kaya't ito ay nangyayari lamang para sa mga beast soul pets, habang ang ibang beast souls ay hindi maaaring umunlad. Masayang-masaya si Hansen, hindi lamang dahil umunlad si Meowth, kundi dahil mayroon siyang sagradong dugo na beast soul pet na Golden Rockworm King. Bagaman mababa ang tsansa, ano ang mangyayari kung umunlad din ang Rockworm King? Anong antas ang maaabot nito? Ngunit alam ni Hansen na halos hindi ito makatotohanan na pag-iisip. Ang ebolusyon ni Meowth ay isang malaking swerte, na malamang ay hindi na mauulit. Bagaman hindi ito ganap na posible, patuloy pa rin si Hansen sa mas masigasig na pagpapakain sa Rockworm King. Habang tinitingnan si Meowth na maaaring lumipat mula sa combat state patungo sa pet state ayon sa kanyang nais, ngumiti si Hansen. Nang muling pumasok si Hansen sa Steel Armor Shelter, ang kanyang destinasyon ay Devil Desert. Nang dalhin si Wang Mengmeng noong nakaraang pagkakataon, hindi siya nakapanghuli ayon sa kanyang nais. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Hansen na gawing barbecue ang sagradong dugo na Fox King kung makikita niya ito muli. Nagsuot ng kanyang sagradong dugo na Black Beetle armor sa isang nakatagong lugar, tinawag ni Hansen si Meowth at pinagawa itong magbago sa combat state. Si Meowth ay may balahibo na parang tungsten at 2 beses ang laki ng isang tigre. Nakakabayo si Hansen dito tulad ng isang kabayo at mas mabilis ito kaysa sa kanyang mutant three-eyed beast. At sa tuwing makakasalubong ito ng iba't ibang nilalang, si Meowth ang nauunang umatake at pumatay sa mga ito. Ang mga karaniwang nilalang ay madaling umiwas dito kapag naamoy ang presensya nito. Haha, talagang sulit ang pinakain dito ng matagal. Mas mabuti ito kaysa sa isang beast soul mount. Ang isang beast soul mount ay hindi kusang umaatake, at maaari lamang makapagbigay ng kaunting pinsala sa pag-charge. Gayunpaman, ang isang beast soul pet ay talagang isang espesyal na makina ng pagpatay. Ang tanging masamang bagay ay masyadong magulo ang gay na ito, at hindi nagbibigay ng komportableng sakyan. Muli, pumasok si Hansen sa Devil Desert. Sa pagkakataong ito, walang anumang pasanin, nakasakay si Hansen sa sagradong dugo na 3 mata na pusa sa direksyon kung saan lumabas ang Fox King. Nalaman ni Hansen kung gaano kaganda ang magkaroon ng sagradong dugo na alaga. Hindi na niya kailangang gumalaw.
Para sa mga ordinaryong nilalang, kayang patayin ni Meowth ang isa sa bawat hampas. Ang mga matalas na pangil nito ay madaling nababasag ang kanilang mga bungo, katulad ng isang tunay na nilalang na may sagradong dugo. Ang mga nilalang na pinatay ng sagradong dugo na tatlong mata na pusa ay lahat pinakain sa Golden Rock Worm King. Ang Worm King ay parang isang garbage disposal at kayang kainin lahat ng pinapakain dito. Bilang resulta, ito ay lumalaki ng lumalaki. Ngunit ang mga primitive na nilalang ay hindi nagpapalakas ng sukat nito tulad ng mga mutant. Pinatay ang primitive sand snake. Nakuha ang beast soul ng primitive sand snake. Kumain ng karne nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 geno points ng random. Nakita ni Hansen ang sagradong dugo na tatlong mata na pusa na pinapasira ang isang sand snake na may 12 talampakan ng haba at narinig ang boses sa kanyang isipan. Haha, napakaganda. Ito ang pinakamahusay na bagay kailanman. Kinuha ni Hansen ang beast soul ng sand snake sa anyo ng isang sibat at naramdaman ang pinakamataas ng mundo. Para sa oras na ginugol niya sa God Sanctuary, ito ang pinakamasayang paglalakbay sa pangangaso na naranasan ni Hansen. Si Meowth ang responsable sa pagpatay, at ang Golden Rock Worm King ang naglilinis pagkatapos nito. Ang kailangan lang niyang gawin ay manood. Ang tanging panghihinayang niya ay wala siyang nakitang kahit isang horned sand fox matapos ang 2 araw ng paglalakbay sa Devil Desert, lalo na ang Fox King. Strange, may iba bang pumatay sa lahat ng mga fox? Nakakunot ang noo ni Hansen. Kabanata 162. Matapos maglakad ng isa pang kalahating araw, hindi pa rin nakakakita si Hansen ng kahit isang nilalang sa daan na nagpabahala sa kanya. Biglang lumitaw ang malaking katawan ng isang rockworm sa harapan niya, at mabilis na naghanda si Hansen para sa labanan. Bagaman ang mga ordinaryong rockworms ay mga primitive na nilalang lamang, napakalaki ng kanilang sukat at napakalakas ng kanilang lakas upang hindi ito basta-basta baliwalain. Nakatigil ang rockworm na iyon. Nang mas malapitan itong tiningnan ni Hansen, natagpuan niyang patay na ito na may buong ulo na wasak mula sa hindi kilalang atake. Parang may ibang tao talagang dumaan dito. Naging alerto si Hansen, ibinalik si Meowth, at nagpatuloy na naglakad ng mag-isa. Nagsimulang dumami ang mga katawan ng mga rockworms. Ang ilan ay namatay na may kalahating katawan lamang na nakalabas sa lupa. Nagtataka si Hansen kung anong uri ng armas ang nakagawa ng ganitong malupit na pinsala. Bilang karagdagan sa mga katawan ng rockworms, nagsimula na rin siyang makakita ng mas maraming katawan ng horned sand foxes. May iba't ibang mga sugat sa mga katawan na tila iniwan ng iba't ibang individual. Nakunat ang noo ni Hansen at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa isa pang kalahating araw, nagsimula siyang makarinig ng mga ungol ng hayop, tunog ng tao, at tunog ng bakal sa harapan niya. Mabilis na nagtago si Hansen sa likod ng isang burol ng buhangin, kinuha ang kanyang teleskopyo, at nagsimulang magmasid. Son of Heaven! Mahinang sigaw ni Hansen. Sa lambak, sina Son of Heaven at ang kanyang grupo ay nanghuhuli ng horned sand foxes. Halos kilala ni Hansen ang lahat sa kanila. Ngunit may isa na hindi pa niya nakita dati. Siya ay isang malaking tao, kasing lakas ni Shi Jikang. Naka-half-armor at may hawak na itim na sledgehammer, may nakakatakot na itsura siya. Kapag inaalog niya ang sledgehammer, isang rockworm ang nadudurog at isang grupo ng horned sand foxes ang nawawasak. Shit! Saan nakuha ni Son of Heaven ang taong ito? Tanong ni Hansen. Kung ang taong ito ay mula sa Steel Armor Shelter, dapat ay narinig na niya ito. Nakita ni Hansen ang sagradong dugo na Fox King sa dulo ng lambak. Ang mga fox ay nagtatangkang umatake sa grupo ngunit wala silang magawa upang pigilan ang pagpatay. Ang lambak ay isang dead end at walang takas ang mga fox, kaya't napilitan silang manatili at makipaglaban. Kung hindi ko napatay ang Golden Rock Worm King, baka nakapagpumiglas pa ang Fox King laban sa kanila. Marahil ay nakatulong ako kay Son of Heaven. Tahimik na sumulong si Hansen sa lambak, ayaw ibigay ang pabor kay Son of Heaven. Ang taong gumagamit ng sledgehammer ay sobrang malupit kaya't hindi nakapagpigil ang mga fox sa kanyang mga atake. Sa maraming casualties, napilitang napunta ang mga fox sa dulo ng lambak. Ang sagradong dugo na Fox King ay umuungal ng desperado, mukhang miserable. Haha, Brother Go, talagang hinahangaan kita. Nagbigay ng bihirang papuri si Son of Heaven sa malakas na lalaki. Brother, pinapalakpak mo ako. Pinaswerte lang ako na nakuha ang sagradong dugo na Beast Soul Sledgehammer. Sa mga mapagpakumbabang salita ni Go, hindi niya matakpan ang pagmamalaki sa kanyang mukha. Si Hansen ay nasa labas ng lambak, nag-aalangan kung dapat ba siyang sumugod sa labanan kaagad. Maliwanag na desperado na ang mga fox ngayon na ang kanilang hari ay naipit sa sulok. Malapit nang magtagumpay ang grupo.
Biglang nakita ni Hansen ang isang bakas ng hindi maipaliwanag na tuso mula sa mga mata ng Fox King at biglang nakaramdam ng ginaw. Paano ko nakalimutan kung gaano katuso ang Fox King? Kung talagang nais nitong tumakas, hindi ito darating sa lugar na ito. Siguradong may mali. Mabilis na nagtago si Hansen sa lambak at tumingin palabas. Habang akala ni Son of Heaven at ang kanyang grupo ay hawak na nila ang lahat ng Fox, biglang yumarko ang sagradong dugo na Fox King at inalis ang isang malaking bato na nagbukas ng butas na kasing laki ng isang balde. Biglang nawala ang Fox King sa butas at isa-isa ring pumasok ang lahat ng mutant foxes na nakapaligid dito. Shit! Mapanlin lang ang beast na ito. Sumunod at huwag itong hayaan na makatakas. Utos ni Son of Heaven ng galit. Nil-shaking ang ulo ni Hansen. Naipitin ni Son of Heaven ang sagradong dugo na Fox King. Kung si Hansen ang nasa posisyon ni Son of Heaven, agad siyang mag-uutos ng pag-atras. Sa napakaliit na butas, isang tao lamang ang makakapagsisiksik dito tulad ng isang ahas sa bawat pagkakataon. Walang paraan upang gumamit ng armas at walang nakakaalam kung anong mga trick ang naitakbo ng Fox King. Ayon sa pagkakaalam ni Hansen sa Fox King, hindi ito darating dito para lamang tumakas. Tiyak na may kakaibang nangyayari. Kaya, kung nasa kamay ni Hansen ang desisyon, pinili na niyang tumakas. Maliwanag na hindi pareho ang iniisip ni na Son of Heaven at ang kanyang grupo at nais nilang habulin ang Fox King. Ngunit ng kalahati na sa kanila ang nakapasok sa butas, nagsimulang umugong ang buong lambak. Ang lahat ng buhangin at bato ay nanginginig sa alon tulad ng dagat. Talagang malapit na ang kanilang mga trick, mabilis na umatras si Hansen at pinanood ang kakaibang tanawin sa lambak mula sa malayo. Mag-atras, mabilis na humiwalay sa lambak. Biglang napagtanto ni Son of Heaven na may mali at sumigaw, nais na magmadaling umalis sa lambak. Ngunit huli na, nakita ni Hansen mula sa kanyang pagtatago na maraming ginto na, likido, ang umusbong mula sa ilalim ng buhangin na parang ang buhangin ay dumudugo, biglang pinapabula ang lambak ng ginto at umaagos patungo sa grupo. Sa kanyang pambihirang paningin, nakita ni Hansen na ang likido ay nabuo mula sa dagat ng napakaraming maliliit na gintong insekto na kasing laki ng beans. Ang mga gintong insekto ay umagos sa mga katawan ng rockworms at horned sand foxes na wala nang natira kahit buto. Nang matakpin ng mga insekto na ito, ang malaking katawan ng rockworm ay nawala sa loob ng ilang segundo na nagbigay kay Hansen ng nerbiyos. Kabanata 163. Ngayon, magiging masaya ito. Maaaring mamatay ang lahat ng tao sa grupo ni Son of Heaven dito. Magandang trabaho, Fox King. Naisip ni Hansen na masaya. Naghihintay siya upang makita kung mapapatay si Son of Heaven. Kung hindi, siya na ang tatapos kay Son of Heaven. Ilang panahon na niyang gustong patayin si Son of Heaven, ngunit wala siyang pagkakataon. Napakalakas ni Son of Heaven at palaging sinasamahan ng kanyang grupo. Sa wakas, nakatagpo siya ng napakagandang pagkakataon at hindi nagplano si Hansen na palampasin ito. Mabilis na napalibutan ng mga gintong insekto ang grupo ni Son of Heaven. Walang paraan upang makatakas mula sa dagat ng mga insekto. Labas tayo. Kinagat ni Son of Heaven ang kanyang ngipin at nagsimulang tumakbo. Ang grupo ay nagtapak sa mga insekto at nagmadali palabas. Ang mga insekto ay mas marupok kaysa sa inaasahan ni Hansen at hindi makatiis sa kanilang bigat. Ngunit napakarami ng mga insekto na marami ang nakapasok sa mga damit ng grupo. Biglang humangay ang mga sigaw na nagdulot ng goosebumps kay Hansen at kasiyahan sa parehong oras. Nararapat sa mga taong ito ang nangyayari. Sumunod kayo sa akin, sigaw ng lalaki na gumagamit ng sledgehammer. Sa pag-ikot ng kanyang sandata, naitaboy niya ang mga insekto at buhangin at nilinis ang isang lugar na 6 na talampakan sa siyam. Sa pag-ikot ng sledgehammer, inihagis ng malaking lalaki ang buhangin at mga insekto sa hangin sa harapan niya at gumawa ng daan para sa iba. Sa pagsunod sa lalaking ito, nakalabas ang grupo ni Son of Heaven sa lambak. Shit! Sino itong malupit na tao? Hindi ako makapaniwala na nakaligtas si Son of Heaven. Nagalit si Hansen. Nang makalabas ang grupo mula sa lambak, hindi sinundan sila ng mga gintong insekto. Matapos lamunin ang lahat ng patay na katawan, muling bumaba ang mga insekto sa lupa. Hindi umabot ng kalahating oras bago muling naging tahimik ang lambak. Wala nang natirang patak ng dugo. Parang walang nangyaring anuman. Ang mga miyembro ng grupo ni Son of Heaven ay natatakpan ng mga basahan at dugo ngayon. Sa kabutihang palad, hindi malubha ang kanilang mga sugat at napatay nila ang lahat ng mga insekto na kumapit sa kanilang balat. Shit! Masyadong tuso ang Fox King na iyon. Sampung ng isang miyembro ng grupo habang inaasikaso ang kanyang mga sugat. Brother Gu, salamat sa iyo, buhay pa tayo,
sabi ni Son of Heaven kay Go. Ngumiti si Go at sinabi, wala iyon. Magkaibigan tayo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Go nang maramdaman ang matinding sakit sa kanyang baywang. Dalawang kutsilyo ang nakasaksak ng malalim sa magkabilang gilid ng kanyang baywang at tanging ang mga hawakan lamang ang nakalabas. Dalawang tao mula sa grupo ni Son of Heaven ang bawat isa ay humawak sa isang braso ni Go at pinagdantay siya sa lupa. Ang iba ay tumulong na kontrolin si Go na nag-iwan sa kanya ng walang pagkakataon na lumaban. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang baywang. Nabigla si Hansen. Hindi niya inaasahan na makakita ng ganitong pagbabago. Kakakain lamang nila ng buhay at kamatayan, at si Go ay nakapagligtas pa sa buhay ng mga miyembro ng grupo. Paano nagkaroon ng ganitong pagtrato kay Go na parang aso? Ano ang ginagawa ninyo? Bulong ni Go, hindi makapaniwala sa nangyari. Paano mo naglakas loob na tawaging kapatid si Son of Heaven? Pinaswerte ka lang dahil nakakuha ka ng sagradong dugo na Beast Soul. Isang tao mula sa grupo ni Son of Heaven ang umapak sa mukha ni Go, pinuno ng dugo ang kanyang ilong at bibig. Mga bastardo kayo. Nagsisigaw sa galit, sinubukan ni Go na makawala. Kahit pinagdantay siya ng ilang tao, halos nagawa pa rin niyang itapon sila. Isang tao mula sa grupo ni Son of Heaven ang humawak sa isang kutsilyo na nakasaksak sa katawan ni Go at iniikot ito. Sa isang sigaw, biglang nawala ang lahat ng lakas ni Go. Pinagsisipa at pinadapo siya ng grupo na wala nang magawa si Go dahil siya ay pinagdantay. Tahimik si Son of Heaven at tumanggo sa kanyang mga tao nang si Go ay humina na. Go, dahil nailigtas mo kami, ibigay mo ang iyong sagradong dugo na sledgehammer at maaari kang mabuhay, sabi ng isang lalaki ng mabangis habang hinahatak ang buhok ni Go. Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay sa inyo ang kahit ano. Sa mukha si Go ng isang bangkos ng dugo sa mukha ng lalaki. Snap! Binigyan ng malakas na sampal ng lalaki si Go sa galit at sinabi ng masungit, akala mo ba ay makakapagpatiwakal ka kung kailan mo gusto? Kung hindi mo ibigay ang hammer, ipapagawa ko sa iyo na magmakaawa para sa pagkakataong magpakamatay. Alisin muna ang mga pangil niya. Sanay ang grupo sa pagpapahirap. Pinagdantay nila ang kamay ni Go at itinali ito sa lupa gamit ang isang kutsilyo. Naglabas si Go ng isang masakit na sigaw, hindi niya mapigil ang kumalat ang kanyang mga daliri. Isang lalaki ang humawak sa isa sa mga daliri ni Go at naglagay ng kutsilyo sa ilalim ng kanyang kuko. Natakpan ng dugo, halos napahiwalay na ang kuko mula sa laman. Sa isang matinding hatek, biglang inalis ng lalaki ang buong kuko mula sa daliri. Sumisigaw si Go na parang baboy na pinapatay, ang kanyang katawan ay nangingisay. Ang sakit ay talagang lampas sa imahinasyon. Kasalukuyan siyang pinagdantay ng ilang tao at hindi makagalaw. Ang tanging magagawa niya ay sumigaw ng desperado. Shit! Napakamasama ng grupong ito. Sa simula, ayaw sanang makialam ni Hansen dito, ngunit hindi na niya kayang panoorin pa ito. Ang kaaway ng kanyang kaaway ay kaibigan. Kahit na wala siyang ideya kung sino si Go, hindi siya nag-atubiling magdagdag ng isang kaaway kay Son of Heaven. Bukod dito, sobra na ang ganitong uri ng pagpapahirap. Pinagmamasdan ni Hansen ang sitwasyon at nakita na napakarami ng malalakas na tao sa grupo ni Son of Heaven. Hindi kayang iligtas ni Hansen si Go ng mag-isa. Bakit mo pa kailangang iligtas sila? Tingnan ang nangyayari ngayon, naisip ni Hansen, naghihintay ng pagkakataon. Talagang matibay si Go. Matapos maputol ang tatlong kuko niya, hindi pa rin siya sumang-ayon sa kanilang hiling at patuloy pa rin sa pagsumpa sa grupo. Sa huli, hindi na kayang tiisin ng kanyang katawan ang sakit at nawalan siya ng malay. Son of Heaven, ano na ngayon? Matigas ang taong ito. Ay tie up siya. Humanap tayo ng lugar upang mag-set up ng tent at kumain muna. Nakita ni Son of Heaven na gabi na at hindi naglakas loob na magkampo sa labas ng kakaibang lambak na ito. Kabanata 164. Tahimik na sinundan ni Hansen ang grupo at nakita nilang nag-set up sila ng tent at gumawa ng apoy. Nakatali si Go at hindi pa natagpuan ni Hansen ang magandang pagkakataon upang iligtas siya. Habang malapit nang matapos ang pagkain ng grupo ni Son of Heaven, naisip ni Hansen na kung muling pahihirapan si Go, malamang na hindi na ito magiging kapaki-pakinabang kahit na iligtas pa. May naiisip, tinawag ni Hansen si Meowth at inutusan itong tumakbo sa kabilang bahagi at umungal sa grupo. Isang nilalang. Ito ay sagradong dugo na nilalang. Huwag itong palampasin. Si Knife at Balbas, manatili kayo, huntin natin ang sagradong dugo na nilalang, utos ni Son of Heaven, iniwan ang dalawang tao na nagbabantay sa kampo at kay Go, habang hinabol niya ang sagradong dugo na tatlong mata na pusa kasama ang iba. Habang tumatakbo, inutusan ni Son of Heaven, magkalat at umikot sa paligid nito.
Hindi tayo makakalayo dahil madilim. Nakita ni Hansen na tumatakbo ang grupo, tinawag niya ang mga pakpak at nagbago sa anyo ng Bloody Slayer, lumilipad patungo sa kampo sa dilim. Balbas, papasok na. Sigaw ni Knife nang nasa 30 talampakan na si Hansen mula sa kampo. Mabilis na tinawag ni Baldy ang isang Mutant Beast Soul Spear at maingat na pinanood si Hansen. Tinawag din ni Knife ang kanyang pares ng mga kutsilyo. Wala pang isang kisap mata, nasa harapan na ni Hansen ang mga ito. Hawak ang Shere Kitana, pinagsakluban niya ito kay Baldy. Ang atake mula sa itaas ay mabilis at malakas, ngunit itinataas ni Baldy ang kanyang spear gamit ang dalawang kamay at sinubukang harapin ito. Pumasok ang Shere Kitana sa spear ng malalim, at ang mga binti ni Baldy ay napilitang pumasok sa buhangin dulot ng nakakatakot na lakas ni Hansen. Nang akala ni Baldy na naitaboy na niya ang atake, nabasag ang kanyang spear. Gusto sanang umatras ni Baldy, ngunit ang kanyang mga binti ay nakabaon pa rin sa buhangin at walang paraan upang tumakbo. Isang kitana na naman ang tumaga kay Baldy, pinutol siya sa gitna. Ding! Ding! Dalawang kutsilyo ang itinapon kay Hansen at walang awang naitaga sa mga puwang sa bahagi ng siko ng kanyang armor. Upang patayin si Baldy, wala nang oras si Hansen upang umiwas. Sa kabutihang palad, ang dalawang kutsilyong ito ay Mutant Beast Souls lamang. Bagaman mabilis ang mga ito, naipit pa rin bago pa man makapagputol ng mas malalim. Kung hindi, maaaring hindi na gumana ang mga braso ni Hansen. Matapos patayin si Baldy, bumaling si Hansen upang harapin si Knife, na kaagad na nagsimulang tumakbo ng napakabilis, na hindi nagbibigay ng kahit anong pagkakataon kay Hansen na makalapit sa kanya. Nagsisigaw habang tumatakbo, nagawa ni Knife na alertuhan si Son of Heaven at ang iba pang miyembro ng grupo. Hindi siya humabol, kundi inangat si Gu na nakatali at tumakbo gamit ang lahat ng 4 na paa ng Bloody Slayer. Dolar, putang ina mo. Kung lalaki ka, makipaglaban ka sa akin ng isa-isa, sumumpa si Son of Heaven sa likuran. Mas mukhang isang grupo laban sa isang tao, sagot ni Hansen na puno ng pagdududa, tumatakbo ng buong bilis. Akala ng grupo na ang pag-aangat sa isang malaking tao tulad ni Gu ay tiyak na magpabagal kay Hansen at sa huli ay mahahabol nila ito. Ngunit biglang lumitaw ang isang itim na 3 mata na tigre sa tabi ni Hansen at simpleng inilapag si Gu sa likod ng tigre. Ang Bloody Slayer at ang tigre ay nawala mula sa kanilang paningin sa isang iglap. Bakit tutulong ang sagradong dugo na nilalang na iyon kay Dolar? Naguguluhan ang mga miyembro ng grupo. Sa wakas, naintindihan ni Son of Heaven, shit, hindi iyon sagradong dugo na nilalang. Isa itong sagradong dugo na Beast Soul Pet. Ang putang inang iyon ay nagpakain ng sagradong dugo na alaga. Lahat ay nagulat. Ang isang sagradong dugo na alaga ay tiyak na nagkakahalaga ng napakaraming advanced creature meat upang mag-transform. Matapos ang ilang sandali ng paghabol, sumuko ang grupo. Sa katunayan, nang malaman nila na ang tigre ay isang sagradong dugo na alaga, nawala ang kanilang tiwala. Paano niya nagawa na mag-transform ang isang sagradong dugo na alaga? Gumamit ba siya ng sagradong dugo na karne upang pakainin ang kanyang alaga? Lahat ay nagulat sa katotohanang mayroon si Dolar ng isang nagbuhos na sagradong dugo na alaga, na nagpapahiwatig ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan niya. Tumakbo si Hansen ng ilang sandali at nagbago pabalik matapos mawala ang grupo. Inilapag niya si Gu sa lupa at pinutol ang mga lubad. Dolar. Nakilala siya ni Gu. Kaibigan, magkano sa tingin mo ang halaga ng iyong buhay? Tanong ni Hansen. Biglang naguluhan si Gu, gusto mo rin ang aking sagradong dugo na sledgehammer. Hindi naman tiyak na iyon ang Beast Soul, ngunit nailigtas kita. Hindi mo naman ibig sabihin na ang mga panganib na aking kinuha ay walang kabuluhan, di ba? Sabi ni Hansen. Hindi nagsalita si Gu at tinignan si Hansen ng may pagdududa. At ngayon wala ka ng ibang dala kundi mga sugat. Makakaalis ka bang mag-isa sa Devil Desert ng ligtas? Kung mababayaran mo ako ng maayos, maibabalik kita sa shelter, patuloy ni Hansen. Bakit ako maniniwala sa iyo? Tanong ni Gu. Mayroon ka bang ibang pagpipilian? Tumawa si Hansen. Maliban sa sagradong dugo na sledgehammer, maaari mong piliin ang lahat ng iba pang Beast Souls na mayroon ako. Ngunit kailangan mo akong dalhin sa shelter muna, sabi ni Gu, pinapahid ang dugo sa kanyang mukha. Brother Gu? Di ba? Tiningnan ni Hansen si Gu. Tawagin mo akong Guming, o kahit ano ang gusto mo. Hindi ko na maririnig ang Brother Gu muli. Nagngangalit si Guming sa galit. Ngumiti si Hansen, okay. Ngayon mayroon kang dalawang opsyon. Isa ay umalis ka sa iyong sarili, at ang isa ay magbayad ng paunang halaga. Wala nang ibang opsyon. Hindi ako si Son of Heaven at tutuperin ko ang aking mga pangako.
Kung magbabayad ka sa akin ng 2 mutant beast souls, maaasahan kong maibabalik kita sa shelter ng buhay. Sinuri ni Guming si Hansen mula ulo hanggang paa at tinawag ang ilang beast souls. Ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko. Alam kong kaaway mo si Son of Heaven, kaya't naniniwala ako sa iyo. Narito ang lahat ng aking mutant beast souls. Pumili ka. Tumingin si Hansen sa mga ito at tumuro ng 2 beses. Ito ang aking gantimpala para sa pag-save sa iyo, at iyon ang presyo para dalhin ka pabalik sa shelter. Kabanata 165. Sa opisina ng Station Master ng Teleport Station sa Planet Roca, pinapanood ni Chin Zuan at Yang Manli ang isang video, ang na-edit na game recording na ginawa ni Fang Mingquan. Ganyan siya kagaling sa Warframes. Hindi makapaniwala si Yang Manli na si Hansen ang nagmamaneho ng Silver Killer. Ang kanyang operational level ay halos kapareho ng mga evolved Warframe driver sa hukbo na napakahirap paniwalaan para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ilang buwan pa lang si Hansen sa Black Hawk. Kahit alam na niyang Manli na mabilis ang mga kamay ni Hansen at nakapasa siya sa Evolver 3 sa Hand of God, hindi pa rin niya maiwasang magulat dahil ang ganitong uri ng operational skills ay nangangailangan ng higit pa sa mabilis na kamay. Station Master, kaya ba talagang hiniling ni Dig ang kay Hansen na i-endorse ang kanilang bagong Warframe? Halo-halong damdamin si Yang. Ang Digang ay isa sa 3 pangunahing supplier para sa militar sa alyansa, na ang mga produkto ay mula sa combat suits hanggang sa interstellar warships. Ang Digang ay gumagawa ng napakaraming produkto para sa militar bawat taon, ngunit mayroon din silang mga produktong linya na idinisenyo para sa sibilyan, na kilala sa kanilang mataas na kalidad. Kahit na hindi gaanong nagbebenta ang Digang kaysa sa Starry Group, mas maganda ang reputasyon ng Digang. Hindi ito kasing sikat ng Starry Group dahil ang pangunahing kliyente nito ay ang militar. Kamakailan, nakatuon ang Digang sa pagpapalawak ng kanilang mga produktong sibilyan. Gamit ang mga military lab bilang kanilang research and development department, hindi na kailangang pagdudahan ang kalidad ng kanilang mga produkto. Gayunpaman, ang negosyo ay hindi lamang nakasalalay sa teknolohiya. Sa kasalukuyan, mas masahol pa rin ang Digang kaysa sa kanilang katapat na Starry Group sa mga tuntunin ng benta. Sa pagkakataong ito, natagpuan ng Digang si Hansen upang kumatawan sa kanilang bagong flagship product, Biological Warframe, na lampas sa imahinasyon ni Chin Zuan at Yang Manli. Dahil sa impluensya ng Digang, madali para sa kanila na humingi ng endorsement ng Evolver o Surpasser Stars, ngunit pinili ng Digang si Hansen, isang taong hindi pa nag-evolve. Naguguluhan si Yang Manli. Kahit na mahusay ang mga kasanayan ni Hansen sa mga taong hindi pa nag-evolve, mas mababa pa rin ang kanyang antas kaysa sa mga Evolver Masters. Nagtataka siya kung ano ang nakita ng Digang sa kanya. Ang pag-endorse ng isang produkto ng Digang ay isang malaking karangalan na alam ni Yang. Ang lahat ng mga bituin na nagkaroon ng karangalang ito ay may mga background sa militar at natitirang mga nagawa sa militar. Sa pagkakataong ito, pinili ng Digang ang isang mag-aaral sa military school na walang background sa militar at hindi pa nakakapunta sa isang battlefield. Ang desisyon na ito ay nakakagulat, upang sabihin ang hindi bababasa. Manli, makipag-ugnayan kay Hansen sa lalong madaling panahon. Ito rin ay isang karangalan para sa Special Squad. Naramdaman ni Chin Zuan na tama ang kanyang desisyon na kunin siya. Ilang buwan matapos siyang sumali sa Special Squad, naging tagapagsalita na si Hansen ng Digang, na isang pag-angat sa relasyon sa pagitan ng squad at Digang. Pagkatapos ng lahat, maraming armas ng squad ang ibinibigay ng Digang. At sa pagkakataong ito, para sa kagalakan ng pamunuan ng squad, upang maanyayahan si Hansen na i-endorse ang kanilang bagong biological warframe, nangako ang Digang na magbibigay ng mas maraming kagamitan sa squad. Kaya't natuwa ang pamunuan kay Chin Zuan at Hansen. Gagawin ko. Tumango ng bahagya si Yang Manli. Masayang-masaya si Hansen nang ligtas niyang maihatid si Guming sa shelter. Kahit na hindi siya nakahuli ng anumang mutant o sagradong dugo na nilalang, nagawa niyang pahinay ng grupo ni Son of Heaven at iwanan si Son of Heaven ng isang panunumpa na kaaway. Bukod dito, nakakuha siya ng 2 mutant beast souls. Sa sandaling bumalik siya sa shelter, tinawag siya ni Yang Manli na nagdulot ng kaunting sakit ng ulo kay Hansen. Kahit na magaganda ang mga binti at dibdib ni Yang Manli, malamig siya na parang yelo. Gagawin ni Hansen ang kanyang makakaya upang lumayo sa kanya. Sa pagitan ni Chin Zuan at niya, naisip ni Hansen na si Chin Zuan ay isang tunay na babae. Inimbite ka ng Digang upang i-endorse ang kanilang bagong warframe. Maghanda ka. Kapag bumalik ka na sa alyansa, magpapadala ang Digang ng isang tao sa Black Hawk upang makipagkontrata sa iyo.
Kung mayroon kang anumang alalahanin, sabihin mo sa akin ngayon at kakausapin namin ang digang, sabi niyang Manly at naglagay ng isang file sa harap ni Hansen. Ito ang iyong mga insentibo para sa endorsement. Maaari ko bang tanggihan ang endorsement na ito? Kinuha ni Hansen ang file, binasa ito, at pagkatapos ay nagtanong. Bakit? Nagulat siyang Manly. Isang malaking karangalan kahit para sa maraming mga bituin na magawa ito. Siya mismo ay nangangarap na maging tagapagsalita ng digang balang araw. Ngunit nang maharap sa ganitong pagkakataon, tinanong ni Hansen kung maaari niyang tanggihan ito na naguguluhan si Yang. Kailangan kong maging bahagi ng kanilang mga kampanya at roadshows. At parang marami ang gagawin, sabi ni Hansen na nakasandal ang ulo. Nag-aalab sa galit si Yang Manly, nais niyang i-choke si Hansen hanggang sa mamatay. Ayaw mong gawin ang endorsement dahil marami ang gagawin. Kinuyam ni Yang Manly ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Kinokontrol niya ang kanyang sarili na hindi sampilan ang lalaking ito sa mukha. Bulag ang digang na pumili sa taong ito, naisip ni Yang Manly. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakalma ni Yang Manly ang kanyang sarili at nagbigay ng ilang karagdagang file kay Hansen, tingnan mo ng mabuti at sabihin mo sa akin kung may kailangan ka. Natutuwa si Hansen sa alok. Bawat taon ay makakatanggap siya ng magandang endorsement fee, at bibigyan siya ng digang ng isang kumpletong set ng mga inendorso na produkto, at libreng panghabang buhay na after-sales service. Ibig sabihin, makakatanggap si Hansen ng isa sa bawat Warframe na inendorso niya at hindi na kailangang magbayad ng kahit isang sentimo para sa kanilang pagpapanatili. Kahit na hindi alam ni Hansen kung magkano ang halaga ng kanilang bagong biological Warframes, alam niya na kahit ang mga low-end na produkto ng digang ay nagkakahalaga ng ilang milyon, mas mahal kaysa sa mga produkto ng Starry Group. Mayroon akong isang kondisyon, tumangala si Hansen kay Yang Manly at nagsabi. Kabanata 166. Sabihin mo na, sabi ni Yang Manly, ayaw niyang mag-aksaya ng salita sa swerteng ngunit walang hiyang lalaking ito. Kung ang mga sundalo ay may pagkakataong i-endorse ang anumang produkto ng digang, malamang nagagawin nila ito ng libre. Hindi nabanggitin na ang alok ng digang ay napaka-generous na isinasaalang-alang ang pagkakakilanlan ni Hansen. Ang ganitong alok ay higit pa sa sapat upang kumuha ng isang malaking hindi pa nag-evolve na bituin tulad ni Tang Shenleo. Ngayon, nakukuha ni Hansen ang napakagandang alok na ito bilang isang estudyante at naglakas loob pa siyang humingi ng higit pa. Mayroon akong Warframe mula sa isang digang lab at nais kong i-install ng digang ang isang weapon system dito at bigyan ito ng parehong libreng panghabang buhay na after-sales service. Alam ni Hansen na kahit na prototype ang kanyang Warframe, ang military standard ang ginamit sa paggawa nito. At ang mga i-endorso niya ay para sa sibilyan at hindi kasing ganda ng Silver Killer. Ang tanging problema ni Hansen sa Silver Killer ay ang kakulangan ng isang weapon system. Ang paggamit ng mga independent weapons ay hindi komportable at ayaw niyang dalhin ang mga armas sa paligid na magpapawalang bisa sa layunin ng portability. Bukod dito, kapag nasira ang Silver Killer, hindi kayang ayusin ng mga ordinaryong repair station ang sobrang biological Warframe na ito. Kaya talagang kailangan niya ang serbisyo ng digang. May iba ka pang kondisyon. Mekanikal na tanong ni Yang Manly. Wala sa ngayon, nakangiting sabi ni Hansen. Tumayo si Yang Manly at nagsabi, ipapasa ko ang iyong kahilingan at makikipag-usap ang pamunuan sa digang. Bumalik ka at manatili sa Black Hawk para maabisuhan kita sa resulta. Lumabas si Yang Manly, ayaw niyang magtagal ng kahit isang segundo pa sa lalaking ito. Sa wakas, mayaman na ako. 20 milyong endorsement fee bawat taon at ang pinakabagong Warframes para gamitin. Kung mapapayag ng digang sa aking mga kondisyon, perpekto na ito. Matapos umalis si Yang Manly, masayang-masayang inalog ni Hansen ang kanyang kamao. Siyempre, hindi kailanman tatanggi si Hansen sa ganitong magandang deal. Hindi niya alam na nag-aalab sa galit si Jianran sa puntong ito. Matapos ng gabing iyon, medyo komplikado ang nararamdaman ni Jianran, hindi sigurado kung ano ang gusto niyang gawin, maging girlfriend ni Hansen, o tanggihan siya. Pero paano niya siya mapapag-give up? Ipinakita sa kanya ni Hansen na hindi siya basta-basta bibitaw. Naisip ni Jianran ang lahat ng uri ng posibilidad sa buong gabi at inaasahan ng mainit na paghabol mula kay Hansen. Gayunpaman, hindi na niya siya nakita muli. Sa unang araw na hindi niya nakita si Hansen, kinuyam ni Jianran ang kanyang mga labi at naisip, naglalaro ba siya ng hard to get? Nakita ko na ang ganitong trick. Hindi ko siya papansinin at titingnan ko kung anong uri ng dahilan ang ibibigay niya para makita ako bukas. Ngunit sa susunod na araw, hindi pa rin niya siya nakita. May pasensya ka pala, pero hindi ito gagana sa akin. Sa ikatlong araw, wala pa rin si Hansen.
Medyo naimbierna na si Jianran. Siguro nagkaroon siya ng aksidente. Nabangga ba siya ng eroplano? Nabali ba ang kanyang binti? Naisip ni Jianran. Sa ikaapat na araw, wala pa rin si Hansen. Ang bastardo na iyon ay dapat na nararamdaman na hindi siya karapat-dapat sa akin na maganda at maamo, marangal at sexy. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na lumapit sa akin. Tiyak na iyon ang dahilan. Ang ikalima, ika-anim, ikapito, matapos ang 10 araw, hindi pa rin niya siya nakita. At nawalan na siya ng pasensya. Hansen, ikaw na bastardo, ano ang tingin mo sa akin? Gusto mo lang akong halikan at takbuhan. Wala sa mundo ko ang ganitong bagay. Nagalit si Jianran. At sa oras na ito, kakabalik lang ni Hansen sa paaralan at wala pa siyang pagkakataong hanapin siya. Hansen, tamang-tama ang pagbabalik mo. Sumama ka sa akin sa klase ni Professor Yan. Nakasalubong ni Hansen si Zhang Yang sa dorm room na hinawakan ang kamay niya at hinayla siya palayo. Bakit ka pupunta sa klase ni Professor Yan? Naguguluhan si Hansen. Si Zhang Yang ay isang masiglang tao. Mabilis siyang natuto ng lahat, ngunit pagdating sa mga nakakabagot na teorya, para siyang pinahihirapan. Ang bagong kurso ni Professor Yan, Modern Theories of Martial Arts, ay isa sa mga kurso na magbibigay ng sakit ng ulo kay Zhang Yang. Ang propesor mismo ay mayroon ding nakakabagot na estilo at ekspresyon at hindi paborito ni Zhang. Ngunit ang Modern Theories of Martial Arts ay isang sapilitang kurso, at kailangang pumunta si Zhang Yang dahil natatakot siyang bagsak. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tila nasa sabik siyang pumunta, nakakaiba para kay Hansen. Hindi mo ba narinig? Dalawa sa mga chosen, sina Ding Jiming at Tang Shenliu ay inimbitahan upang mag-demonstrate ng pagtuturo ngayon sa klase ni Professor Yan. Puno ng excitement si Zhang Yang. Noon lang napagtanto ni Hansen kung bakit siya masyadong nasa sabik. Si Tang Shenliu ay idolo ni Zhang. Poster ni Tang ang nakasabit sa tabi ng kama niya, hindi isang hot girl. Ang ideal major ni Zhang Yang ay hindi archery, kundi martial arts. Dahil ang kanyang fitness index ay hindi sapat, kinailangan niyang kunin ang special enrollment program. Nagtaka rin si Hansen kung bakit ang isang tao tulad ni Zhang ay nag-aaral ng archery na nangangailangan ng pasensya, at nalaman niya ang dahilan kalaunan. Ang matinding estilo ni Tang Shenliu ang paborito ni Zhang. Kaya pala siya masyadong nasa sabik. Dinala ni Zhang Yang si Hansen sa silid-aralan. Para sa isang hindi sikat na klase, punong-puno ang silid-aralan sa araw na ito. Wala nang upuan at pati na ang mga bleacher sa ikalawang palapag ay puno na. Maraming mga babae ang nagkukwentuhan ng masigla tungkol kina Yu Mingji at Tang Shenliu. Hansen, napunta ka rin pala para makita sina Yu Mingji at Tang Shenliu. Halika rito at umupo ka. Nakita ng isang estudyante si Hansen at nag-alok sa kanya ng upuan ng masigla. Kabanata 167. Nag-atubiling si Hansen dahil hindi niya nakilala ang estudyanteng ito. Natural lang na hindi mo ako kilala. Nasa Department of Archery din ako. Ikaw ang nagdala ng karangalan sa aming departamento sa Starry Cup. Wala nang iba kundi ikaw ang bibigyan ko ng upuan. Halika rito. Ngumiti ang estudyante at inaalok si Hansen ng kanyang sariling upuan. Salamat. Hindi maisip ni Hansen na makakatanggap siya ng ganitong pagtanggap. Talaga si Hansen. Napaka-exciting ng kanyang Warframe game. Isa rin ba siya sa mga tagahanga ng mga bituin? Tuldok. Maraming estudyante ang nagbulungan at nagtatanong-tanong sa kanya, ngunit masyado silang edukado upang guluhin si Hansen. Nang simulan ang klase, pumasok si Professor Yan kasama ang dalawang batang lalaki. Ang isa sa kanila ay pamilyar kay Hansen. Sa kanyang kaakit-akit ng ngiti, binati ni Tang Shenliu ang mga estudyante. Ang isa pang lalaki ay may anggulong mukha. Alam ni Hansen na siya ang chosen na pumangalawa sa ranggo, si Yu Jiming. Dahil hindi pumunta si Hansen sa ranking rounds, hindi pa siya nakipaglaban kay Yu. Magalang ang mga estudyante ng Blackhawk at hindi nagbigay ng higit pa sa aploso. Nang ipakilala si Tang, sobrang lakas ng palakpakan ni Zhang Yang na halos namamaga ang kanyang mga kamay. Patuloy pa rin si Professor Yan sa kanyang tradisyonal na paraan ng pagtuturo, ngunit kapag nag-usap siya tungkol sa iba't ibang teorya, tinatanong niya sina Tang Shenliu at Yu Mingji na gumawa ng mga demonstrasyon. Sa pakikilahok ng dalawang bituin, naging perpekto ang epekto ng pagtuturo. Ipinakita ng parehong bituin ang mataas na antas ng kaalaman sa martial arts, at matagumpay ang kanilang mga demonstrasyon. Sa ilang salita, ang pangunahing layunin ng martial arts ay gamitin ang sariling lakas. At sa tunay na laban, bukod sa lakas, napakahalaga rin ng psychological factor. Kaya't sa iba't ibang kategorya ng martial arts, magkakaroon ng training para sa psychological gaming.
Halimbawa, ang focus ng Tai Chi ay ang paggamit ng tunay at maling lakas. Patuloy si Professor Yan sa kanyang monotonous na boses, isa pang halimbawa ay ang black and white boxing. Pakisamahan sina Yu Jiming at Tang Shenleo upang ipakita sa atin ang black and white boxing. Pumasok si Yu Jiming, Professor Yan, kung kami lamang dalawa, hindi mararamdaman ng mga estudyante ang tunay na kakanyahan ng black and white boxing. Maaari bang mag-imbite ka ng dalawang estudyante upang makipag-spar kay Tang at sa akin? Dahil dito, nagpalakpakan ang mga estudyante. Siyempre, isang bihirang pagkakataon ang makipag-spar sa mga ganitong bituin. Tang, ano sa tingin mo? Tanong ni Professor Yan kay Tang dahil hindi inihanda ng paaralan ang anumang interaksyon sa mga estudyante at kailangang humingi ng kanyang pahintulot muna. Ito ang iyong klase. Susunod ako sa iyong desisyon, sabi ni Tang na may ngiti. Tumingin din si Tang kay Yu Mingji. Alam niya ang nasa isip ni Yu. Nakipaglaban siya kay Yu sa contest noon at talo siya ng malaki. Ngayon, natatakot si Yu na matalo muli at ayaw mapahiya sa harap ng klase. Dahil dito, pipili tayo ng dalawang estudyante upang makipag-spar kay Yu Mingji at Tang Shenleo sa black and white boxing. May mga volunteer ba? Tumingin si Professor Yan sa buong silid. Halos lahat ng estudyante ay nagtaas ng kamay sabay-sabay, maliban kay Hansen at ilang iba pa. Matagal nang napansin ni Tang si Hansen. Nang makita niyang hindi nagtaas ng kamay si Hansen, nakaramdam siya ng ginhawa. Napakagaling ni Hansen sa ganitong bagay kaya tiyak na matatalo siya kung umakyat si Hansen sa entablado. Habang humihinga si Tang ng ginhawa, biglang nagtanong si Yu Mingji, Professor Yan, narinig ko na may estudyante sa Black Hawk na nagngangalang Uyang Xiaosan na nasa top 10 nanograms Military Academy League. Pasensya na, wala si Uyang dito ngayon, sabi ni Professor Yan nang walang pakialam. Maaari ka bang pumili ng iba pang tao? Ngumiti si Yu Mingji at nagtanong sa mga estudyante, maliban kay Uyang Xiaosan, sino ang pinakamagaling na martial artist dito? Lahat ng mata ay nakatingin kay Hansen. Bagaman hindi pa nila siya nakita na nag-e-ensayo ng martial arts, makikita sa kanyang mga kasanayan sa operasyon ng Warframe na mahusay ang kanyang fitness. Nagtaka si Yu Mingji. Hindi niya inaasahan na may iisang kandidato ang mga estudyante sa isip. Mukhang ang estudyanteng nakatingin ay may malaking impluwensya sa paaralan. Ngunit hindi masyadong pinansin ni Yu si Hansen. Napakarami ng mga estudyante ng military school sa First God Sanctuary, ngunit kaunti lamang ang nasa Chosen. Bilang isa sa mga Chosen, hindi talaga niya itinuturing ang mga estudyante bilang tunay na kalaban. Nakita ni Tang Shenleo ang tingin sa mata ni Yu at alam niyang malapit na itong gumawa ng isang hanggal na bagay. Ngunit hindi alam ni Yu ang nasa isip ni Tang. Ngumiti siya kay Hansen at nagtanong, ano ang pangalan mo? Makikipag-spar ka ba sa akin sa black and white boxing? Medyo naiinis si Hansen. Hindi siya nagtaas ng kamay, kaya bakit siya pinili ni Yu? Go ahead, Senador. Magaling ka. Tuldok-tuldok-tuldok. Napaka-suporta ng kanyang mga kaklase at naguguluhan sa antas ng kasanayan ni Hansen sa martial arts. Masaya si Yu Mingji na makita na ang kasikatan ni Hansen ay lumampas pa sa kanya bilang isang bituin. Nais niyang itakda si Uyang Xiaosan upang ipakita, nang sa gayon ay maunawaan ng mga estudyanteng ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang estudyanteng militar at ng Chosen. Gayunpaman, wala si Uyang, at ang pagtalo sa isang walang pangalan ay hindi makakatulong sa kanya upang makamit ang kanyang layunin. Kaibigan, matinding inirekomenda ka ng iyong mga kaklase, kaya't pakiusap, umakyat ka. Isang practice lang ito, at hindi mahalaga ang resulta, ngumiti si Yu Mingji kay Hansen at sinabi. Wow! Si Yu Mingji ay talagang humihingi ng gulo. Ngumiti si Tang na may kabiguan. Wala pa siyang nakitang taong nagdarasal para sa kanyang sariling pagkawasak na ganito. Kabanata 168. Hansen, umakyat ka at makipag-spar kay Yu Mingji sa black and white boxing practice. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Professor Yan at diretsong tinawag si Hansen. Napilitang tumayo si Hansen at umakyat sa entablado. Nakita ito ni Tang Shenleo at sinabi, Professor Yan, dahil pumili na si Yu ng isang estudyante, dapat ba akong gumawa rin ng pareho? Ayaw niyang makipaglaro ng black and white boxing kay Hansen at humingi ng gulo. Masisiyahan si Yu Jiming sa ganito. Walang pagtutol si Professor Yan at sumang-ayon sa panukala ni Tang. Sino ang gustong makipag-practice ng black and white boxing sa akin? Nakahinga ng maluwag si Tang Shenleo at nagtanong na may magandang ngiti. Maraming kamay ang nagtaas. Ngumiti si Tang at sinabi, magiging kapaki-pakinabang ako at kayo dahil pipili ako ng isang magandang babae. Miss, makikipag-practice ka ba sa akin? Tumawa ang mga estudyante, at ang babaeng tinanong ni Tang ay bahagyang namula at umakyat sa entablado.
Nalaman ni Tang Shenleo ang pangalan niya at tinanong muna si Professor Yan, Professor Yan, kami ba ang unang magsisimula? Sumang-ayon si Professor Yan. Nagsimula ng makipag-practice ng black and white boxing sina Tang Shenleo at Miss Jing. Hindi talaga ginamit ni Tang ang lahat ng kanyang kakayahan, ngunit sumunod sa mga tagubilin ng propesor at nagpakita ng iba't ibang galaw bago niya natalo si Miss Jing. Ang proseso ay nakakaaliw, at nagpalakpakan ang lahat ng estudyante. Hansen, tayo naman. Hindi na makapaghintay si Yu Mingji na umakyat. Ngumiti siya at kumaway kay Hansen. Bumalik sa kanyang upuan si Tang na may bahagyang ngiti, naghihintay na makita si Yu Mingji na napahiya. Hindi masyadong kilala ni Tang si Yu at hindi siya tagahanga nito. Walang paraan na pipigilan ni Tang si Yu. Ngumiti si Hansen, naglakad patungo sa tapat ni Yu at tumayo sa isang panimulang posisyon tulad ng ginawa ni Yu. Ang tinatawag na black and white boxing practice ay, sa katunayan, isang pagsasanay sa paghatol ng yin at yang forces. Dalawang manlalaro ang magkaharap, magkalayo ng isang braso. Ang isa ay mag-aswing ng kanyang braso upang umatake, at ang isa naman ay ipagtatanggol ang sarili. May dalawang paraan ng pag-atake, ang black fist ay isang yang blow at ang white fist ay isang yin blow. Ang nasa depensa ay kailangang matukoy kung ang kalaban ay gumagamit ng black o white fist. Kung black, dapat itong iwasan, samantalang kung white, dapat itong harangan ng braso. Ang black and white boxing ay isang entry-level martial art upang sanayin ang psychological game ng yin at yang forces. Matututunan ito ng lahat ng estudyante ng military school sa unang 3 buwan ng pagsasanay. Sa makatuwid, lahat ng estudyante ng military school ay nag-ensayo ng black and white boxing. Ang black at white fists ay itinatapon sa magkaparehong paraan sa black and white boxing. Hindi madaling makilala ang isa mula sa isa. Ang pagmamasid, paghatol, at psychological game ang mga pangunahing kadahilanan. At hindi gaanong mahalaga ang reflexes. Kung hindi tama ang paghatol ng isang tao, hindi mahalaga kung mabilis ang kanyang reflexes. Hansen, ikaw ba ang unang magtatapon ng suntok? Buong loob na sabi ni Yu Mingji. Ang umaatake ay magkakaroon ng ilang kalamangan. Kumpiyansa si Yu sa kanyang mga nagawa sa black and white boxing, at naniniwala siyang makikilala niya ang fist na gagamitin ni Hansen mula sa kanyang mga micro-movements. Maaari ba tayong magsimula na? Tiningnan ni Hansen si Yu at nagtanong. Sigurado, Ray. Kakasang-ayon lang ni Yu Mingji nang tumama ang isang suntok sa kanyang dibdib bago pa man siya makareact. Umatras si Yu at nagalit. Seryosong nagpapaliwanag si Professor Yan, napakagaling ni Hansen. Ito ay isang klasikong psychological game ng teknik, sinasamantala ang kahinaan sa isip ng kalaban at sumusuntok ng malakas. Gayunpaman, mas maganda sana kung tinamaan ni Hansen ang mga mahahalagang bahagi ng katawan ng kanyang kalaban, tulad ng ilong o mata, na magpapawalang bisa sa kanyang kalaban at makakatulong sa kanya sa mga susunod na round. Tumango ang mga estudyante, habang galit na galit si Yu Mingji. Pagkatapos ay kailangan niyang pigilan ang kanyang galit dahil ganoon ang pagkakasabi ng propesor. Napakagaling ni Hansen. Ngayon, ipagpapatuloy natin. Pinilit ngumiti si Yu Mingji, at bumalik sa kanyang posisyon. Tumawa ng malakas si Tang sa kanyang isip. Yu Mingji, talagang humingi ka ng gulo. Isang demonstrasyon lang ito, magsaya ka kasama ang isang babae. Bakit mo kailangang asarin ang isang halimaw? Kahit ang Diyos ay hindi makakasave sa iyo ngayon. Siyempre, hindi iyon ang iniisip ni Yu Mingji. Akala niya ay nagkamali lang siya at wala itong kinalaman sa kanyang antas ng kasanayan. Sa sandaling seryosohin niya ito, wala nang pagkakataon si Hansen. Paano maihahambing ang isang estudyante ng military school sa isang chosen? Sa katunayan, iniisip din ng karamihan sa mga estudyante na ganoon. Kahit na nararamdaman nila na dapat ay mahusay si Hansen, naniniwala sila na laban sa isa sa mga nangungunang hindi pa nag-evolve na individual sa alyansa, matatalo pa rin si Hansen. Pagkatapos ng lahat, si Yu ay nasa pang-6 na ranggo sa First God Sanctuary, habang si Hansen ay kampiyon lamang ng isang school-wide Warframe game, hindi man lang isang martial arts game. Sa makatuwid, nararamdaman pa rin ng mga estudyante na mas magaling si Yu kaysa kay Hansen. Hansen, sige. Tinapos ni Yu Mingji ang kanyang pangungusap at kaagad na naging alerto, nakatitig kay Hansen. Diretsyong itinapon ni Hansen ang kanyang kamao sa mukha ni Yu Mingji, dahil nag-utos si Professor Yan na suntukin ng malakas ang mga mahahalagang bahagi. Tiningnan ni Yu Mingji ang panimulang posisyon ni Hansen, ang anggulo ng kanyang katawan, at ang pataas-pababa ng kanyang balikat. Agad na nagawa ni Yu ang kanyang paghatol. Napakasobra ng pag-arte, maliwanag na walang momentum. Mukhang nagpapanggap lang siya, ngunit tiyak na isang yin blow ito.
Mas magaling ako kaysa dito noong nasa kindergarten pa ako. Itinaas ni Yumingji ang kanyang braso na may kaunting paghamak, handang harangan ang white fist na ito mula kay Hansen. Ginamit pa niya ang isang braso lamang upang ipakita ang kanyang kumpiyansa at tumpak na paghatol. Kabanata 169. Bang! Nasuntok ni Hansen si Yumingji sa braso. Biglang nanigas ang mukha niyo. Akala niya ay may reinforce ang suntok na ito at ginamit niya ang isang braso lamang upang harangan ang kamao ni Hansen. Ngunit ang malakas na suntok ay talagang isang black fist na may yang force at ang braso niyo ay nasuntok sa kanyang sariling mukha. Biglang nagliparan ang mga kislap sa harap ng mga mata niyo at naramdaman niya ang pananakit ng kanyang ilong. Hindi niya sinasadyang umatras at naupo sa sahig. Tumahimik ang buong silid dahil nagulat ang mga estudyante. Ang resulta ng unang round ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng katotohanang hindi handa si Yo, samantalang ang pangalawang suntok ay tumama ng nakatuon at alerto na si Yo. Gayunpaman, nagkamali pa rin sa paghatol si Yumingji. Napakagaling ni Hansen. Magaling din siya sa black and white boxing. Haha, kahit ano pa man ang kinalabasan, sapat na ang suntok na ito. Ang Chosen ang kanyang kalaban. Ang galing. Siya ang pride ng Black Hawk. Haha, nakita mo ba kung paano nagbago ang ekspresyon ni Yumingji? Idol ko na si Hansen. Ilang estudyante ng military school ang makakasuntok kay Yu. Sobrang sulit ang pagpunta sa klase ni Professor Yan ngayon. Halos hindi na mapigilan ni Tang Shenlio ang pagtawa. Yumingji? Kung matalino ka, bilasan mo nang humanap ng dahilan para umatras ngayon bago ka lalo pang mapahiya, naisip ni Tang. Seryosong nag-aanalisa si Professor Yan, ito ay textbook application ng yin at yang forces. Bigyang pansin ang kanyang mga daliri sa paa na bahagyang nakaturo palabas. Ito ay isang pagpapakita ng paggamit ng yin force dahil karaniwang nakaturo papasok ang mga daliri sa paa kapag ginagamit ang yang force. Nagawa ni Hansen na gamitin ang disguising ito bukod sa iba pa upang malito ang kanyang kalaban. Ngayon, kung bibigyang pansin mo ang kanyang baywang at balikat. Pinatugtog ni Professor Yan ang holographic image ng suntok ni Hansen at nagbigay ng detalyadong pagsusuri, itinuro ang mga lakas ng suntok na ito. Bagaman monotonous pa rin ang tono ng propesor, lubos niyang pinuri ang pagganap ni Hansen. Shit! Napakagaling! Napakaraming detalye sa isang suntok. Matapos makinig sa propesor, umiling-iling ang mga estudyante bilang paggalang. Pinunasan ni Yumingji ang kanyang duguan na ilong at tumayo, hindi na makapagngiti. Ngunit hindi siya sumuko tulad ng inaasahan ni Tang. Naniniwala pa rin si Yu Jiming na ang kanyang pagkatalo ay dahil sa kanyang kapabayaan at muling lumapit kay Hansen. Alam ni Hansen ang nasa isip ni Yu at naunawaan na nais ni Yu na gamitin ang isang estudyante upang ipakita ang kanyang sariling lakas. Kaya't hindi nagplano si Hansen na iligtas ang kanyang mukha. Isa pang suntok ang itinapon sa mukha ni Yu. Nakatitig kay Hansen, muling naghatol si Yu. Mula sa anumang pananaw, ang suntok ni Hansen ay hindi matatag kahit na mukhang malakas. Nagdesisyon si Yu na ito ay isang hindi nakakapinsalang suntok. Halos isang dekada nang nasa First God Sanctuary si Yu, nakaranas siya ng milyon-milyong laban. Dahil sa kanyang malawak na karanasan, kumpiyansa siya sa kanyang paghatol. Kahit na isang practice lang ito sa pagitan ng mga kaibigan, hanggat may intensyon na talunin ang kalaban ng suntok, mararamdaman niya ito. White Fist. Kinumpirma ni Yumingji ang kanyang sariling paghatol at inilagay ang dalawang braso sa kanyang dibdib upang harangan ang suntok. Bang! Naging kulay abo ang mukha ni Yumingji at nagawa lamang niyang patatagin ang kanyang katawan matapos umatras. Tiningnan niya si Hansen, nagulat. Imposible. At ang mga estudyante ay sobrang tuwang-tuwa na halos mapasigaw sila ng malakas. Walang umaasang matatalo muli ni Hansen si Yu. Kung hindi lang patuloy ang klase, yayakapin nila si Hansen dahil isang malaking karangalan para sa isang estudyante ng Black Hawk na talunin ang Chosen ng 3 beses ng sunod-sunod. Kung mayroong maglakas loob na purihin ang Chosen sa hinaharap, masasabi nila, ang ika-6 na Chosen ay pinagpapalo ng isang kaklase ko. Oh, hindi ako pumunta. Kung pumunta ako, mas malala pa ang pagkatalo ng Chosen na iyon. Akala mo ba nagyayabang ako? Tanungin mo ang paligid. Patuloy pa rin si Professor Yan sa kanyang trabaho, ipinaliliwanag ng detalyado ang mga teoretikal na kaalaman na nakapaloob sa pagganap ni Hansen sa mga estudyante, ngunit sa kasamaang palad, kakaunti ang nakikinig sa kanyang mga salita sa puntong ito. Nakaramdam pa nga ng kahihiyan si Tang para kay Yumingji na nagmungkahi na makipagpalat kay Hansen. Umiling si Tang Shenlio. Napakaliit ng isip ni Yumingji. Hindi na kailangang ganito. Sumang-ayon si Hansen sa panukala ni Yu at naging nasa depensa.
Nakatitig kay Hansen, naghagi si Yu ng isang matigas na suntok sa batang estudyante. Nakikita ang takot sa mga mukha ng mga estudyante, ngumiti si Yu sa kanyang sarili. Ngayon, lahat kayo ay dapat na nag-iisip na nagagalit ako at gusto kong gumanti, kaya't isang black fist ang suntok na ito. Masama naman dahil naghagis ako ng white punch. Sa ganitong paraan, mananalo ako sa round na ito at magmukhang mas malaki ang tao, at may iligtas ko ang aking reputasyon. Naniniwala si Yu Mingji na tiyak na iiwas si Hansen, ngunit hindi man lang ikinros ng batang estudyante ang kanyang mga braso. Inilahad lang ni Hansen ang kanyang kamay sa harap ng kamao ni Yu. Biglang namutla si Yu Mingji dahil hinawakan ng kamay ni Hansen ang kanyang kamao. Nakatayo silang pareho. Shit, ang galing. Akala ko black fist talaga, pero white pala. Napakagaling ni Hansen. Ang astig. At sobrang kumpiyansa niya. Napakagaling niya sa lahat. Maingat pa rin si Professor Yan sa pag-aanalisa at pagtuturo. Mas maraming estudyante ang dumating dahil narinig nila ang pagganap ni Hansen. Puno na rin ang pasilyo sa labas ng mga bintana. Ang mga hindi nakapasok ay nanonood din ng synchronous holographic session sa kanilang mga smart device. Kabanata 170. Yanran, puntahan mo ang campus community site. Biglang tinusok ni Kulili si Jianran gamit ang kanyang daliri at bomb-ulong. Tigilan mo na nga, nasa klase tayo. Hindi maganda ang mood ni Jianran dahil ilang araw na niyang hindi nakikita si Hansen. Narinig mo ba na sina Yu Mingji at Tang Shenliu ay pumunta sa ating paaralan para mag-demonstrate ng pagtuturo? Patuloy ni Kulili na nasa sabik. Oo, pero hindi ako interesado sa mga idolo, sagot ni Jianran na wala sa sarili. Nang mag-demonstrate si Yu Mingji ng black and white boxing, pinili niya ang ating henyo para makipag-spar sa kanya at natalo siya ng 3 beses ng sunod-sunod. Henyo. Anong henyo? Si Uyang Xiaosan. Tanong ni Jianran matapos tumitig ng ilang sandali. Hindi. Ang henyo ang tinutukoy ko, seryosong sabi ni Kulili. Anong henyo? Hindi naintindihan ni Jianran. Sino pa ba ang nakakuha ng mataas na punto sa Warframe game? Siya lang ang henyo sa campus. Inikat ni Kulili ang kanyang mga mata kay Ji. Si Hansen. Kumunat ang noo ni Jianran at mabilis na binuksan ang kanyang comlink at pumasok sa live broadcast ng klase ni Professor Yan. Sa sandaling pumasok siya sa live session, nakita niya si Yu Jiming na naghahadges ng suntok kay Hansen na pinigilan naman ang kamao ni Yu gamit ang isang kamay. Ang kumpiyansa, ang galing ng ating henyo. Pero masyadong mahina si Yu. Kung si Tang Shenliu ang nakalaban niya, mas maganda pang panoorin, masayang sabi ni Kulili. Fan siya ni Tang, at iyon ang dahilan kung bakit siya nakikinig sa klase na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dagdag niya, bakit parang pamilyar sa akin ang henyo. Siguro nakita ko na siya sa isang lugar. Nakita mo siya noong Starry Cup, na mula si Jianran at mabilis na sinabi. Sa tingin ko sa ibang lugar. Bahagyang naguguluhan si Kulili, ngunit kaagad niyang tinanggal ang iniisip na iyon. Narito na naman si Yu Mingji. Lihim na nakahinga ng maluwag si Jianran. Mabuti na lang at madilim ang gabing iyon sa harap ng dorm building. Hindi malinaw na nakita ni Kulili ang mukha ni Hansen at natakot siya sa pananakot ni Hansen. Ang pagmamasid kay Hansen mula sa kanyang comlink ay nagdulot ng pagnangalit kay Jianran. Well, Hansen, nagpapakita ka na naman ngayon sa klase ng martial arts. Anong babae ang sinusubukan mong ligawan ngayon? Tiningnan ni Jianran ang matandang propesor na nagel-lecture sa kanyang klase at palihim na lumabas ng silid-aralan nang hindi siya nakatingin. Sweetie, saan ka pupunta? Nagulat si Kulili nang makita siya. Kumaway si Jianran at sinenyasan si Ko na manahimik bago siya mabilis na umalis patungo sa silid-aralan ni Professor Yan. Hahawakan niya ang bastardo na si Hansen at ipagbabawal sa kanya na lokohin ang ibang babae. Ngunit nang makarating siya sa silid-aralan ni Professor Yan, sobrang siksikan na ang pasilyo kaya wala siyang makita. Kailangan na namang manood si Jianran sa kanyang comlink at maghintay na lumabas si Hansen. Si Hansen ay nagpakita ng perpektong demonstrasyon ng black and white boxing. Nakatuon si Professor Yan sa pagtuturo at nagbigay ng mahusay na pagsusuri sa pagganap ni Hansen. Hindi naniwala si Yu Mingji na siya ay mas mahina lamang, at sinubukan niya ng 3 beses gamit ang white fist, na madaling naharang ni Hansen gamit ang isang kamay. Sa huli, naging kulay lila ang mukha ni Yu at kailangan nang ideklara ni Professor Yan ang pagtatapos ng black and white boxing demonstration. Halos asul na ang mukha ni Yu Mingji. Nais niyang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa Black Hawk at napahiya siya ng malaki. Bilang isang chosen, isang kahihiyan na matalo sa isang estudyante ng military school, lalo na sa ganitong kaiyahiyang paraan.
Ang pinakamasama para kay Yu ay sinusunod lamang ni Hansen ang mga tagubilin ni Professor Yan mula simula hanggang matapos, at hindi nagpakita ng pagmamalaki matapos manalo. Parang walang halaga si Yu Jiming, at hindi karapat-dapat ipagdiwang ang pagkatalo niya. Senador, hindi ko inaasahan na magaling ka rin sa black and white boxing. Kapag bumalik tayo, tumigil si Zhang Yang nang maisip ang misteryosong hapon sa room 304, at sa huli ay tinanggal ang iniisip na iyon. Medyo awkward ang natitirang bahagi ng klase. Hindi mapakali si Yu Mingji habang madilim ang kanyang mukha. Patuloy na tumitingin ang mga estudyante kay Hansen. Kahit na walang nagbubulungan sa klase, ang online community ay sinalakay. Tinalo ng henyo ang Chosen. 3 suntok ang nagpabagsak sa isang Chosen. Haha, isang henyo mula sa Black Hawk. Magaling sa Warframe at black and white boxing. Gusto kong makita ang laban ni Han Senador at Tang Shenleo. Hindi sigurado kung sino ang mas magaling. Dapat ba pang tanungin pa iyon? Si Han Senador syempre. Hindi naman, mas magaling si Tang kaysa kay Yu Mingji. Matagal nang Chosen si Tang at malapit nang pumunta sa Second God Sanctuary. May katuturan. 2 laban lang ni Tang sa mga hindi pa nag-evolve ay sina Dolar at Lin Feng. Magaling si Tang, pero may henyo tayo dito. Sa tingin ko kaya niyang labanan si Tang. Natatakot akong wala tayong pagkakataong makita iyon. Ayaw umakyat ng ating henyo, at kailangan siyang pilitin ni Yu Mingji. Hindi gagawin ni Tang ang ganitong bagay. Sayang hindi natin sila nakita na naglalaban. Habang binabasa ang mga komento sa campus community, hindi maiwasang ngumiti si Ji Yanran nang makita niyang pinupuri ng iba si Hansen, parang siya rin ang pinupuri. Matapos ang klase ni Professor Yan, nakita ni Ji Yanran na maraming estudyante ang nakapalibot kay Hansen at nagdesisyon na hindi sumali sa kanila. Tiningnan ni Ji Yanran ang oras at tumungo sa cafeteria. Alam niyang tiyak na sa oras na ito, pupunta si Hansen sa cafeteria kung saan naroon ang kanilang mga paboritong juice. Hindi pa nakakalayo si Ji Yiren nang mapigilan siya ni Kulili na tumakbo palapit. Sweetie, pumunta ka ba para tingnan ang ating henyo sa gitna ng ating klase? Sino ang nagsabing pumunta ako para makita siya? Kumuyam ang mga labi ni Ji Yanran at sinabi ng may kahihiyan. Bakit ka pa lalabas ng klase? Naguguluhan na tanong ni Kulili. Para kumain, sabi ni Ji Yanran at naglakad patungo sa cafeteria. Sinundan siya ni Kulili sa cafeteria. Sadyang umupo si Ji Yanran sa madaling makita, at naisip ng may galit kung hindi siya ang magkukusa na lumapit, hindi ko siya patatawarin.